Dear Admin, hindi ko alam kung tama ba na ilabas ko ito dito. Matagal ko na kasing kinikimkim ang mga bagay na ito. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino ang pwede kong kausapin. Minsan kasi, kahit ang sariling pamilya mo, hindi mo rin masabihan ang lahat ng iniisip mo. Kaya naisip ko na baka mas mabuti pang ilabas ko na lang ito sa pamamagitan ng liham. Ako si Jeffrey, 32 years old, taga Batangas. May isa akong anak na lalaki na ngayon ay 7 years old na. Ang asawa ko naman ay si Lainey. 30 years old siya at almost 4 years na din siyang nagtatrabaho sa Saudi bilang domestic helper. Noong mga unang taon ng pagsasama namin, simple lang ang buhay namin. Nakatira kami sa maliit na bahay na gawa sa kahoy na nasa likod lang ng bahay ng mga magulang ko. Hindi naman kami naghihirap ng sobra, pero sapat lang talaga para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Ako ay nagtatrabaho bilang delivery driver sa isang maliit na kumpanya sa bayan. Minsan may overtime, minsan wala. Kapag may sakit ang anak namin, doon ko nararamdaman kung gaano kahirap ang buhay kapag isang kahig, isang tuka lang. Si Lainey naman, kahit housewife siya noon, hindi siya yung tipo na reklamador. Tahimik lang siya, pero alam kong marami rin siyang iniisip para sa pamilya namin. Isang gabi, habang natutulog na ang anak namin, bigla niya akong kinausap. Jeff, paano kung mag-abroad ako? Natigilan ako noon, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong kapag nag-abroad siya, matagal kaming magkakahiwalay. Pero alam ko rin na ginagawa niya yon para sa amin. Hindi naging madali ang desisyon na yon. Halos ilang linggo rin kaming nag-isip. Pero sa huli, pumayag din ako. Sabi ko sa kanya, kung iyon ang makakatulong para sa kinabukasan ng anak namin, susuportahan ko siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakalipad si Lainey papuntang Saudi. Noong mga unang buwan niya doon, halos araw-araw kaming magka-video call. Ikinukwento niya kung gaano kahirap ang trabaho bilang domestic helper. Minsan daw, halos wala siyang pahinga. Minsan naman ay gabi na siya natutulog dahil marami pa siyang kailangang tapusin. May mga pagkakataon pa nga na umiyak siya sa video call. Pero lagi niyang sinasabi sa akin, tiisin lang natin ito, Jeff, para sa anak natin. Sa unang taon niya doon, halos lahat ng pinapadala niyang pera ay diretso sa gastusin. Tuition ng bata, pagkain, kuryente, tubig at kung ano-ano pa. Pero napansin ko, pagdating ng pangalawang taon niya sa Saudi, parang biglang nagbago ang takbo ng buhay namin. Mas lumaki ang perang ipinapadala niya. Nung una, akala ko overtime lang siguro ang dahilan. Pero dumating ang panahon na nakapag-ipon kami ng sapat para makapagpatayo ng maliit na bahay na sementado. Hindi na yung lumang bahay na kahoy sa likod ng magulang ko. Halos buong barangay ang nagulat nang makita nilang unti-unti nang natatapos ang bahay namin. Jeff, ang bilis naman ng pag-asenso ninyo. Sabi pa ng kapitbahay namin isang araw. Ngumiti lang ako noon. Sa totoo lang, proud ako sa asawa ko. Kahit malayo siya, ginagawa niya ang lahat para sa pamilya namin. Hindi lang yun. Pagkalipas ng ilang buwan na matapos ang bahay, nakabili pa kami ng second-hand na kotse. Hindi man bago, pero maayos pa at malaking tulong sa amin. Lalo na kapag may kailangan kaming puntahan. Doon ko unang naramdaman na parang may kakaiba. Hindi dahil sa ayaw kong umangat ang buhay namin, kundi dahil alam ko kung magkano ang karaniwang sweldo ng isang domestic helper sa Saudi. Minsan habang nag-iisa ako sa garahe at nakatingin sa kotse, napapaisip ako, talaga bang sapat ang sweldo niya para sa lahat ng ito? Pero tuwing tinatanong ko si Lainey tungkol sa trabaho niya, simple lang ang sagot niya. Okay naman dito, Jeff. Mabait naman ang amo ko. Hindi ko na yung pinapalalim. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago sa paraan ng pag-iisip ko.
Nasa tindahan ako noon sa kanto kasama ang ilang kapitbahay. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa mga kakilala naming OFW. May isang matandang lalaki na biglang nagsabi ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Jeff, alam mo ba? Hindi lahat ng OFW sa ibang bansa ay ginagawa lang ang trabaho na nasa kontrata nila. May ilan daw na napipilitang gumawa ng ibang bagay para kumita ng mas malaki. Tahimik lang ako noon. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Mula noong gabing yon, unti-unting pumasok sa isip ko ang mga tanong na hindi ko naman gustong isipin. At habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may mga bagay tungkol sa buhay ng asawa ko sa Saudi na hindi ko talaga alam. At iyon ang bagay na nagsimulang gumulo sa isip ko. Kung akala ko noon na hanggang sa mga bulong lang ng kapitbahay, matatapos ang mga iniisip ko, nagkamali ako. Dahil habang lumilipas ang panahon, parang unti-unting lumalalim ang mga tanong na pilit kong iniiwasan. Halos 3 years na noon si Lainey sa Saudi. Malapit na ring matapos ang kontrata niya. Ang sabi niya sa akin sa video call isang gabi, "Jeff, baka sa susunod na buwan makauwi na ako." Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong sinabi niya yon. Siyempre, masaya ako dahil matagal ko na siyang hindi nakikita ng personal. Matagal na ring hindi niya nayayakap ang anak namin. Halos sa screen na lang namin siya nakikita habang lumalaki ang bata. Pero kasabay ng saya, may kakaibang kaba rin sa dibdib ko. Siguro dahil sa mga bagay na matagal ko nang iniisip, pero hindi ko kayang diretsahang itanong. Noong dumating ang araw ng pag-uwi niya, maaga pa lang nasa airport na ako kasama ang anak namin. Halos hindi mapakali ang bata sa kakahintay. Paulit-ulit niyang tinatanong kung nasaan na si mama niya. Nang sa wakas ay lumabas si Lainey sa arrival area, parang sandaling tumigil ang mundo ko. Mas maganda siya kaysa noong umalis siya. Mas maayos ang itsura niya, mas maaliwalas ang mukha, at halatang nagbago ang ayos ng sarili niya. May dala siyang 2 malalaking maleta at halos hindi magkasiya ang mga pasalubong para sa anak namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Ang tagal kitang hinintay," sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya. Pag-uwi namin sa bahay, halos buong gabi ay kwentuhan lang. Masayang-masaya ang anak namin sa mga laruan at damit na dala niya. Ako naman, nakatingin lang sa asawa ko habang nagkukwento siya tungkol sa buhay sa Saudi. Sabi niya, mabait daw ang amo niya. Hindi raw siya pinapabayaan. May sarili pa raw siyang kwarto at minsan ay binibigyan pa siya ng extra na pera. Doon ako napaisip, extra na pera? Hindi ko agad pinansin yon. Pero habang tumatagal ang mga araw ng bakasyon niya sa Pilipinas, may mga bagay akong napapansin na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, pero parang may mga bagay sa pagsasama namin na hindi na katulad ng dati. Minsan kapag nagkukwento ako tungkol sa mga nangyari sa bahay, habang wala siya, parang lutang ang isip niya. Minsan naman ay tahimik lang siya, nakatingin sa malayo. May mga gabi rin na napapansin kong gising pa siya, kahit tulog na kaming mag-ama. Isang gabi, nagising ako dahil uminom ako ng tubig. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa sala. Madilim ang paligid at hawak niya ang cellphone niya. "Lainey, bakit gising ka pa?" Tanong ko. Nagulat siya nang makita ako. Wala lang, Jeff. Hindi lang ako makatulog," sagot niya. Hindi ko na yung pinansin. Pero sa loob-loob ko, parang may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang ilang linggo at halos masanay na ulit kami sa presensya niya sa bahay. Pero isang hapon, may nangyari na. Lalong nagpagulo sa isip ko. Nasa talyer ako noon sa bayan dahil may pinapaayos ako sa kotse. May ilang lalaki roon na nagkukwentuhan tungkol sa mga kakilala nilang OFW. May isang lalaki na nagsabing may pinsan daw siyang domestic helper
sa Saudi. Sabi niya, hindi raw lahat ng domestic helper doon ay hanggang linis at alaga lang ng bahay ang trabaho. Minsan daw, kapag mabait ang amo, binibigyan ng kung ano-anong pabor ang mga kasambahay. Tahimik lang ako habang nakikinig. Pero biglang sinabi ng isang lalaki ang isang bagay na parabang tumama diretso sa dibdib ko. May kilala ko na Pinay doon, sabi niya. Ang bilis yumaman pag-uwi. Nakapagpatayo agad ng bahay at nakabili pa ng kotse. Napatingin ako sa kanya. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kumirot sa loob ko. Hindi ko alam kung coincidence lang ba yon o talagang may ibig sabihin. Pag-uwi ko ng bahay noong araw na yon, nakita ko si Lainey sa kusina. Nagluluto siya ng paborito kong ulam. Ngumiti siya nang makita ako. "Jeff, tikman mo ito mamaya," sabi niya. Ngumiti rin ako. Pero habang nakatingin ako sa kanya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Mga tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang sabihin ng diretsahan. Lumipas pa ang ilang araw. Isang gabi habang nag-uusap kami tungkol sa mga plano, sa hinaharap, bigla niyang sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. "Jeff," kinausap ako ng amo ko. Napatingin ako sa kanya. Sabi niya, kung gusto ko raw, pwede pa akong bumalik sa Saudi pagkatapos ng bakasyon ko dito. Tahimik ako. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin ko. Dahil sa totoo lang, sa loob ng puso ko, may dalawang bagay na naglalaban. Ang una, gusto kong manatili na lang siya dito para buo ulit ang pamilya namin. Pero ang pangalawa, may bahagi sa isip ko na gustong malaman ng isang bagay na matagal ko nang pinagdududahan. At habang nakatingin sa akin si Lainey, naghihintay ng sagot. Doon ko naramdaman na malapit ko nang harapin ang isang katotohanan na baka hindi ko kayang tanggapin. Akala ko, kapag nakauwi na si Lainey mula Saudi at muli kaming nagsama sa iisang bahay, mawawala na lahat ng mga tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Akala ko, kapag nakita ko na ulit siya araw-araw at naramdaman ko na ulit ang presensya niya sa tabi ko, babalik na sa dati ang lahat. Pero hindi pala ganoon kasimple. Lumipas ang ilang linggo mula nang umuwi siya. Unti-unti kaming bumabalik sa dating buhay bilang pamilya. Masaya ang anak namin dahil kumpleto na ulit kami sa bahay. Sabay kaming kumakain. Minsan lumalabas kami tuwing weekend at sinusubukan naming bumawi sa mga taon na nagkalayo kami. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may pakiramdam sa loob ko na parang may mali. Isang gabi, tulog na ang anak namin at tahimik na ang buong bahay. Matagal na kaming hindi nagsasama bilang mag-asawa dahil halos 3 years kaming nagkalayo habang nasa Saudi siya. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pagtatalik bilang mag-asawa. Pero habang nangyayari iyon, may isang bagay akong napansin na agad, nagpagulo sa isip ko. Sobrang galing na niyang gumiling at pinapakain niya sa akin ang pechay niya na hindi niya naman pinapagawa sa akin dati. Bukod doon parang masyado nang maluwag ang pechay niya. Hindi ko agad pinansin nung una. Sinabi ko sa sarili ko na baka dahil matagal lang kaming nagkalayo. Pero habang tumatagal ang gabing iyon, lalo kong nararamdaman na parang may nagbago. Kilala ko ang asawa ko. Bago siya umalis papuntang Saudi, hindi ganoon ang pakiramdam. Pagkatapos ng nangyari, hindi ako agad nakatulog. Nakahiga lang ako at nakatingin sa kisame habang katabi ko siya. Paulit-ulit lang umiikot sa isip ko ang parehong tanong, bakit parang ibang-iba na ngayon? Kinabukasan, buong araw akong tahimik. Habang nasa garahe ako ng bahay at may inaayos sa kotse, hindi mawala sa isip ko ang napansin ko noong gabing iyon. Ayaw kong isipin ang masama. Ayaw kong pagdudahan ng asawa ko. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang boses ng duda sa isip ko. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Lani, may itatanong lang ako sa'yo," sabi ko habang nakaupo kami sa sala.
Napatingin siya sa akin. Ano yun, Jeff? Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Noong isang gabi, may napansin ako. Nagbago ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Diretso ko na ring sinabi ang nasa isip ko. Lenny, parang masyado nang maluwag ang pechay mo kumpara noon bago ka umalis. Tahimik siya. Hindi siya agad nagsalita. Hanggang sa sinabi ko na rin ang tanong na matagal ko nang kinikimkim. May lalaki ka ba sa Saudi? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Jeffrey? Anong klaseng tanong yan? Pero dahil sa dami ng iniisip ko, lalo akong naging diretso. May amo ka ba na gumagalaw sa'yo? Doon na tuluyang uminit ang usapan. Jeffrey, sobra ka na. Sagot niya habang tumataas ang boses. Pero hindi na ako nakapigil. Kung wala, bakit parang iba na ngayon? Nagkatinginan kami ng matagal. Hanggang sa tuluyan na kaming nag-away. Narinig pa kami ng anak namin mula sa kwarto niya. Kaya napilitan kaming tumahimik. Mula noon, parang may pader na namagitan sa amin. Hindi na kami tulad ng dati. Lumipas ang ilang araw na halos hindi kami nag-uusap ng maayos. Hanggang sa isang gabi, siya na mismo ang nagbukas ng usapan. Jeff, kinausap ulit ako ng amo ko sa Saudi. Napatingin ako sa kanya. Kung gusto ko raw, pwede pa akong bumalik para sa isa pang kontrata. Tahimik ako. Sa loob ko, may dalawang bagay na naglalaban. Gusto kong pigilan siya para hindi na kami magkahiwalay. Pero may bahagi rin sa isip ko na parang gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa buhay niya doon. Sa huli, mahina kong sinabi ang sagot ko. Ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin. Pagkalipas ng ilang linggo, muling lumipad si Lenny pabalik ng Saudi para sa isa pang kontrata. At habang pinapanood ko siyang papalayo sa airport terminal, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Tama ba ang ginawa kong pagpapaalis sa kanya ulit? O yun na ba ang simula ng tuluyang pagkasira ng pamilya namin? Pagkalipas ng ilang linggo matapos umalis si Lenny para sa pangalawang kontrata niya sa Saudi, muli na namang bumalik ang dating buhay ko na parang may kulang. Ako ulit ang naghahatid at sumusundo sa anak namin sa school. Ako ulit ang nag-aasikaso sa bahay kapag wala ang bata. Sanay na sana ako sa ganoong sitwasyon dahil ilang taon ko na rin yung naranasan noong first contract niya. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi na lang simpleng pangungulila ang nararamdaman ko. May halo na itong duda. Sa mga unang buwan ng pangalawang kontrata niya, maayos naman ang usapan namin. Minsan nagvi-video call kami kasama ang anak namin. Ikinukwento niya na pareho pa rin ang amo niya at ganun pa rin ang trabaho. Pero napansin ko na parang mas naging maingat siya sa mga sinasabi niya. Kapag tinatanong ko kung kumusta ang trabaho, maikli na lang ang sagot niya. Okay lang dito, Jeff. Mabait pa rin sila. Hindi na siya masyadong nagkukwento tulad nung first contract niya. Lumipas ang halos isang taon. Mabilis din ang panahon. Halos hindi ko namalayan na malapit na pala ulit ang bakasyon niya sa Pilipinas. Noong sinabi niya sa akin sa video call na uuwi siya para sa leave, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kakabahan. Dahil sa totoo lang, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga nangyari bago siya umalis ulit. Nang dumating ang araw ng pag-uwi niya, muli kaming nagkita sa airport. Masaya ang anak namin. Halos hindi na siya bumitaw sa yakap ng nanay niya. Ako naman, nakangiti rin pero may mga bagay sa loob ko na hindi ko pa rin maipaliwanag. Pagdating namin sa bahay, halos pareho lang ang nangyari, tulad ng unang pag-uwi niya. May mga pasalubong siya, may mga kwento tungkol sa trabaho, at may mga plano ulit kami tungkol sa bahay at sa kinabukasan ng anak namin. Pero pagkalipas ng ilang araw, may napansin akong kakaiba. Isang umaga, naglalaba ako sa likod ng bahay habang si Lenny naman ay nasa banyo. Paglabas niya, napansin kong medyo maputla ang mukha niya.
Tinatanong ko siya kung okay lang ba siya. Pagod lang siguro, sagot niya. Hindi ko na yung pinansin nung una. Pero sa mga sumunod na araw, may ilang bagay akong napapansin na hindi ko maintindihan. Minsan matagal siyang nasa banyo. Minsan naman ay parang iniiwasan niyang mag-usap kami tungkol sa kalagayan ng katawan niya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga damit na lalabhan, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpagulo sa isip ko. May mga damit siya na parang may bahid ng dugo. Hindi yun marami, pero sapat para mapaisip ako. Hindi ko alam kung nakunan ba siya or nagpalaglag. Nung una, sinabi ko sa sarili ko na baka normal lang yun sa mga babae. Pero sa mga sumunod na araw, may mga pagkakataon na napapansin kong parang hindi siya komportable. Minsan hawak niya ang tiyan niya habang nakaupo. Minsan naman ay parang iniiwasan niyang mapansin ko siya. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Lainey, may problema ba sa kalusugan mo?" Tanong ko. Napatingin siya sa akin. "Wala naman, Jeff. Pagod lang siguro." Pero hindi ako kumbinsido. Sa loob ng isip ko, may isang bagay na pilit bumabalik. Isang bagay na ayaw kong isipin pero hindi ko rin kayang baliwalain. May nangyari ba sa kanya habang nasa Saudi siya? Ayaw kong magbintang. Ayaw kong mag-isip ng masama. Pero habang nakikita ko ang mga bagay na yon, lalo lang lumalakas ang mga tanong sa isip ko. Lumipas ang ilang linggo at natapos din ang bakasyon niya. Bumalik ulit siya sa Saudi para sa pangatlong kontrata. At sa pagkakataong yon, mas mabigat na ang pakiramdam ko habang pinapanood ko siyang papasok sa departure gate ng airport. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may mga bagay sa buhay ng asawa ko na hindi ko talaga alam. Mga bagay na kahit kailan ay hindi niya naikwento sa akin. Ngayon, habang sinusulat ko ang liham na ito, ilang buwan na lang ay matatapos na ang pangatlong kontrata ni Lainey. Sabi niya sa huling usapan namin, uuwi na raw siya ngayong May. At habang papalapit ang araw ng pag-uwi niya, lalo akong kinakabahan. Dahil hindi ko alam kung ano na ba talaga ang natitira sa pagitan naming dalawa. Mag-asawa pa rin ba kami sa puso? O nagsasama na lang kami para sa anak namin? Hindi ko alam kung bakit ganun ang pakiramdam ko. Dati kapag sinasabing uuwi ang asawa ko mula abroad, ang una kong nararamdaman ay saya. Excited akong makita siya ulit. Excited akong mabuo ulit ang pamilya namin, kahit pansamantala lang. Pero ngayon, iba na. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil sa lahat ng mga bagay na napansin ko sa mga nakaraang taon. Ang biglang pag-asenso namin. Ang pagbabago sa kilos niya noong umuuwi siya. Ang gabing nagkaroon kami ng pagtatalik at napansin kong parang iba na ang pakiramdam kumpara noong bago siya umalis. At higit sa lahat, ang mga pangyayari noong huli niyang bakasyon na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maalis sa isip ko kung nakunan ba siya o nagpalaglag. Minsan iniisip ko kung mali ba ako sa pagdududa. Baka pagod lang talaga siya sa trabaho. Baka nagkataon lang ang lahat ng napansin ko. Pero may mga gabi na hindi ako makatulog dahil sa dami ng tanong sa isip ko. Lalo na kapag iniisip ko ang isang bagay, kung sakaling may mga nangyari sa buhay niya sa Saudi na hindi niya kailanman ikinuwento sa akin. Habang lumalaki ang anak namin, mas lalo ko ring iniisip kung anong klaseng pamilya ba ang meron kami ngayon. Sa papel, mag-asawa pa rin kami. May bahay kami, may sasakyan, at kahit papaano ay mas maayos na ang buhay namin kumpara noong mga unang taon ng pagsasama namin. Pero sa loob ng puso ko, hindi ko na sigurado kung pareho pa rin ba kami ng nararamdaman. Minsan habang nag-video call kami, napapansin kong parang may distansya na sa pagitan naming dalawa. Parang may mga bagay na gusto kong itanong pero hindi ko masabi. At pakiramdam ko rin na may mga bagay siyang alam na hindi niya kailanman sasabihin sa akin.
Ilang buwan na lang at uuwi na siya. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag muli kaming nagkita. Magiging normal pa kaya ang lahat? Magiging tulad pa rin ba kami ng dati? O baka mas lalo ko lang maramdaman na may mga bagay sa pagitan namin na hindi na kailanman mababalik. Minsan naiisip ko rin ang sinabi niya noon na kung gugustuhin niya, pwede pa siyang bumalik sa Saudi para sa isa pang kontrata. At doon ako lalo naguguluhan. Kapag dumating ang araw na yon at sabihin niyang gusto niyang bumalik ulit, papayagan ko pa ba siya? O sasabihin ko na tama na sapat na ang mga tao na nagkalayo kami, na mas mahalaga na magkasama na lang kami dito kahit mas simple ang buhay. Pero may isa pang tanong na mas mahirap sagutin. Paano kung sa pag-uwi niya ngayong May, maramdaman kong hindi na talaga kami tulad ng dati? Paano kung mapagtanto ko na parang nagsasama na lang kami para sa anak namin? Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko kapag dumating ang araw na yon. Sa ngayon, isa lang ang sigurado ko. Kapag umuwi si Lainey ngayong May, kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Kung ang pagsasama ba namin ay kaya pang buuin ulit, o kung panahon na para tanggapin na may mga bagay na hindi na talaga mababalik tulad ng dati. At iyon ang tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin akong sagot. Kabayan, mabigat ang kwentong ibinahagi ni Jeffrey. Isang kwento ng isang pamilyang pilit na bumubuo ng kinabukasan. Pero sa proseso ay unti-unting nasusubok ang tiwala at pagsasama. Maraming OFW ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Malayo sa pamilya, maraming sakripisyo, at kung minsan may mga bagay na nangyayari sa buhay na hindi madaling ipaliwanag o aminin. Sa panig ni Jeffrey, ramdam natin ang kanyang pagkalito. Mahal niya ang asawa niya, pero hindi rin niya maiwasan ang magtanong sa sarili kung ano nga ba talaga ang nangyari sa mga taon na magkalayo sila. Natural lang na magkaroon ng mga ganitong pagdududa, lalo na kung may mga bagay na hindi malinaw. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin alam ang buong kwento ni Lani. Alam natin kung gaano kahirap ang buhay ng mga OFW sa ibang bansa. Maraming sakripisyo, maraming tiis, at kung minsan ay may mga bagay silang pinipiling itago para hindi na lang mag-alala ang pamilya nila sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong ay, nasa inyo na mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jeffrey, ano ang gagawin ninyo? Papayagan ninyo pa bang bumalik sa abroad ang asawa ninyo kung alam ninyong doon mas mabilis umangat ang buhay ninyo kahit may mga pagdududa sa puso ninyo? O pipiliin ninyong manatili na lang siya sa Pilipinas para buo ang pamilya kahit mas mahirap ang buhay? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.